Magandang hapon po sa inyong lahat guys. Sa lahat po na nakasubaybay po sa ating channel, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, sa inyong suporta sa amin. Ngayon po, update lang po tayo, no. Napakarami po nagtatanong sa atin tungkol po dito sa nawawala, no, kung saan nalunod ang binatilyo na nasa Aklan ngayon. Hanggang ngayon hindi pa po nasolve yung problema doon. Hindi pa nahanap yung katawan at kung ano po talaga ang sanhi. Ang hirap lang po dito, napakaraming mga manghuhula na nagsasabi na kinuha ng elemento. Meron po nagsabi sa atin, nagchat na siya po ay inihulog doon sa tubig at tinulak. Ito po ang ating maibigay po na paabot ngayon guys tungkol po dyan. Sa lahat po na makapanood dito, pagtulungan po natin na ipagdasal na sana po ay makita na kahit buto man lang ng nalunod po na binatilyo po doon sa Aklan. Napakasakit po. Sana po mapanood po ito ng mga magulang, no? Mapanatag po kayo nito kung sakali man na imbestigahan po natin yung mga kasamahan po niya na makapagturo. Kundi dapat ipalay detector or doon sa kay Tulpo, ipaabot po ninyo yan para po mas mapataasan pa kaayo ang mga pagtanaw ani nga mga problema, no? Nakakaawa lang po yung mga magulang. Masakit po ito. Hindi na pa yung magulang na magsasuffer, kundi pati yung namatay, pati yung kaluluwa ni Churros ngayon hindi na matatahimik. Kahit saan na lang po siya pumapasok sa panaginip. Hindi po ko po inaasahan na siya po ay makapasok sa atin, siguro sa dahil po siguro sa pag-content natin, pagtulong, pagpapaabot. Sana po ipagdasal po natin na sana makita na at masolve po yung nangyayari po sa binatilyo. Dahil yung mga manghula at manggagamot, dapat po yung magulang pagsabihan po natin, hindi na lang po natin paasahin. Marami nagtatanong sa akin, sabi po nila, itiit, pwede bang magtanong sa inyo kung totoo po ba na mayroon pong nakatira sa ilog? Sa totoo lang guys, napakaraming nakatira, klase-klaseng nakatira yung elemento po doon sa ilog. Ngunit yung nangyari po sa binatilyo, hindi po siya kinuha ng mga elemento, kundi kusang loob po talaga na itinadhana na ang kanyang buhay, no? Kinuha ng Diyos po yan guys, sa totoo lang, no? Kasi yung may hawak po ng ating buhay ang Panginoon lang, no? Sa totoo lang guys, dapat po nating gawin ngayon para makatulong tayo, ipagdasal po natin na sana matahimik na po at makita na ang katawan po ng nalunod doon sa Aklan. Ako po ay humihingi po sa mga magulang dahil wala tayong naitulong kasi hindi naman po natin hawak, no, yung mga kaibigan po nating mga elemento po na mautusan na sila po ang kumuha at magturo dahil po mayroon pong mga limitasyon po ang mga kakayahan po ng mga elemento, no? Kasi kung mayroon po tayong hihingiin po, mayroon po talagang mga kapalit po na mangyayari pa. Sa lahat po na nagtatanong sa atin tungkol po sa mga elemento sa ilog, nagtatanong sila sa atin kung mayroon po bang mga engkanto, ano pa man yan. Yun po sa totoo lang, napakaraming mga elemento guys. Ngunit hindi po elemento ang kumuha sa kanya, kundi ang Diyos po ang bigay, no, bumawi sa buhay ng tao. Kasi po ang may-ari po ng buhay natin ang Panginoon lang, no? Kung doon tayo itinadhana, ang sa atin lang po dito, ipagdasal po natin na makuha kahit buto man lang at maipon at mabuo at para po panatag na ang magulang. Kasi marami pong mga kamalian po ngayon sa mga manghula, nagpapaasa pa.
masakit po yan sa magulang. Kasi po sinabi ng iba, kinuha, tapos buhay pa daw, 50-50, nahihirapan. Yung sa atin dito, tulungan natin yung magulang, kung sino man po yung mga malapit po dyan sa Aklan, kasi malayo kami guys. Oo, nais kong tumulong, na tutulong ako sa paghahanap. Meron po ako suggestion po dito, kung sakali man na kung saan po siya nawala. Kasi yung tao kapag nalunod sa ilog, meron pong posibilidad na mga 4 hours or 2 hours lulutang yan. Oo. At saka kung malakas yung agos ng tubig, naaanod po siya. Pero mas maganda ang gawin po ninyo, kasi po pumasok po siya sa panaginip natin, no? Humingi siya ng tulong. Sabi po niya sa panaginip po na malapit lang po daw siya doon sa kinaroroonan, no? Doon po siya nakaupo sa lupa, at saka malapit po daw sa puno ng saging. Ang gusto kong iparating sa inyo, ipaabot, huwag po tayong umasa sa mga manggagamot o manghuhula lang dyan. Dapat po tayo ay kumilos. Kumilos po kayong lahat dyan. Hanapin po ninyo doon sa mga sagingan, or kung meron kayong makikita dyan ng mga kakaiba. Baka po hindi po natin alam, o hindi po natin alam kung bakit po hindi po nahanap hanggang ngayon. Yun po ang aking gusto na maipaabot. Ako ay humihingi sa iyo ng tawad, kasi maraming mga basher na pumapasok sa atin, nagkukuntit. Yung ginawa po namin, nagbigay po kami ng condolence po, kaya pumunta tayo sa ilog. Baka po mayroon pong mga connection po yung mga elemento sa ilog din sa Aklan. Kaya yun po ang ating ginagawa, no? Kung mayroon man po tayong dapat hingian ng tulong ngayon, ang Panginoon, tanggapin po natin na wala na si Joros. Ang importante dito, na makita sana, no? Matugunan ang mga magulang, na makita nila kahit buto man lang. Huwag po natin paasahin yung mga magulang na yung bata, hinahawakan pa siya ng mga elemento ngayon na 50-50 pa daw. Ang daming nagbabasa, nagre-reading po guys, no? Pero nagpapasalamat po tayo kay Ma'am G. Costura, no? Dahil po ay nagbigay po siya ng tulong aktual, na siya po talaga ang pumunta po doon, tumulong po siya. Ngunit tao lang, may yung tao, lang yung kakayahan po niya, hindi po totally na alam po niya lahat ang pangyayari. Kasi meron po siyang sinasabi na kinuha din po siya ng elemento. Mali po doon. Oo. Kasi po ang kumuha sa buhay ng tao, ang Panginoong Diyos lang po talaga, no? Kung ano man po ang kanyang itinadhana sa kanyang buhay, doon lang po siya. Hanggang doon lang po. Ang sa atin lang po ngayon, kung gusto po natin matulungan po yung pamilya, ipagdasal po natin na mahanap ang katawan yan. Buto na lang yan guys. Oo. At saka ipagdasal po natin na sana matahimik ang kanyang kaluluwa. Hanggang ngayon guys, litong-lito yung bata, kaya nahihirapan. Kaya yun po ang ipinapaabot ko, dahil po ay nakikita natin sa social media, ang dami pong gumawa ng mga reading. Kaya salamat po sa inyong panonood guys. Patawad po kung nakisali po tayo dito sa nalunod dyan sa Aklan. Patawad po kung nakisali kami. Hanggang ngayon nagpapatuloy po kami nagdarasal na sana matagpuan at matahimik na ang kanyang kaluluwa.